Alright, so again, welcome to my new videos and I hope kayo po ay may natutunan from my previous videos and today ay may bago naman po akong handog sa inyo na isang pag-aaral and I hope ito po ay makatulong. Keep on sharing sa akin pong mga subscribers. Thank you so much and I hope let's share po natin sa ating mga friends at nawa sila man din ay may matutunan. So by the way, ang ating pag-uusapan ngayon ay typical na kumbaga normal nakalakalan sa atin yung utang, right? And dito ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag na bad debts, alright? And how we fall trap to that bad debts na kung saan, 'di ba, nagpapabaon sa atin. Right? Yeah, it's true and it's correct. You heard me right. There is two kinds of debts, which is good debts and bad debts. So if you want to know more deeper about good debts and bad debts, ay sa akin pong sa akin pong description ay meron po diyan aking mga link. You can just private message me para mapag-usapan natin. So ngayon po kasi ang ating pag-uusapan ay how people like us, 'di ba, natatrap sa tinatawag na pag-uutang. Alright? So tuloy po natin. I hope meron naman kayong may matutunan naman kayo. Okay? So today, I would like to share with you first, I'm a IMG Financial Educator. So I'm welcoming you. Ang purpose at ang mission po namin ay may abot sa 30 million families ang financial literacy. We always believe that financial education isn't an option but a necessity. It empowered, di ba? Through this education, it will empower you with a knowledge na kung saan magkakaroon kayo ng better future, right? Right information will lead to right decision making. Kaya naman sure na maganda ang ating future. So again, I'm welcoming you to IMG Global Campaign for Financial Literacy. Meron po kaming mga live webinar. So sa akin pong description, may mga link po dyan. Pwede po kayong just get in touch with me. Alright? So again, why do people fall on the debt trap? Yes, first po yan. Yan po talaga yung mga matakaw sa ating mga paningin. Pupunta tayo sa mall. Uy, sale! Pupunta tayo sa mga appliance store. Uy, kailangan ng bunso ko. Zero down payment. Diba? Napadaan tayo sa, sasakyan. Sir, ito pong kotse, low or wala po tayong down payment. Diba? So, of course, in reality, wala naman pong kumpanya na magbebenta ng kanilang mga ibinibenta. Ito may sasakyan o damit o appliances o equipment or gadget na, diba, even though it's buy now, pay later, zero interest, sales man yan at 50% or walang down payment, hindi sila kikita. Di ba? Hindi natin namamalayan yung mga short charges in between. Di ba? Come to think, it's 6 to 12 months to pay. E paano kung hindi ka makapagbayad? E ginamit mo yung credit card mo. Di ba? So alam mo ba na may short charges pa yan? So again, ito yung mga malimit na number one kung saan nagiging problema sa atin. Kung bakit tayo nagkakaroon ng maraming utang. Kasi hindi natin pinag-aaralan. Right? Pangalawa, di ba? Sa main reason na yan, hindi natin nga alam kung ano yung good debt and bad debt. So hindi natin nakikita na, ay ito palang paghihiram ko, ito palang pag-uutang ko, ito palang pagbibili ko ng sasakyan, ng equipment, ng gadget ay bad debt pala. Alright? Kay pangalawa, yung tinatawag na cash flow quadrant. 'Di ba? Ano itong cash flow quadrant? Ito yung personal na ating kumbaga maintenance. Alright? So may sweldo kang 35,000. Just a quick example. Expenses mo naman 35,000. Tapos wala kang ibang pinagkukuhanan ng assets or income. Zero 'yan. Meron kang liabilities na 5K. Halimbawa, ano po yun? Halimbawa, meron kang binabayarang bahay.
meron kang binabayaran na sasakyan. Sabihin natin 5K. So may deficit ka na 5K. Buwan-buwan, kulang ka ng 5K. So again, ano yung magiging solution mo? Uutang ka. Tama? Wala na may ibang option eh. Wala kang other source of income, utang ka. And worst, yung utang mo, ngayon na buwan, next month, dahil kulang ka at wala ka namang ginagawa, utang ka ulit. Eh yung mga utang mo, yung mga tubo. At ang masaklap, pagdating sa dulo niyan, dahil wala ka namang ginagawa, hindi mo ini-increase yung asset mo at nandun ka lang sa income mo na 35K, di ba? At ang iniisip mo may 13-month pay naman ako, doon ko ibabayad. So yung mga utang mo, pagdating sa due date niyan, di ba? Ang punto, mangungutang ka pa rin para bayaran mo yung utang na yun. So basically, these two problems na nag-i-exist, yun yung nagpapabaon sa atin sa utang. Okay? So ano nga ba itong cash flow? Ito po yung in and out ng pera mo. 'Di ba? Dito na may measure kung ang iyong bulsa ay healthy or hindi healthy. So kung ilalagay natin sa isang business, 'di ba? Kapag ang business nag-spend ng pera na lampas sa kanilang ginigain na pera, pag hindi yan na correct, mababankrupt sila. So the only way para ma-increase yun, eh mag-increase ng sales. Kung hindi sila magkapag-increase ng sales, mangungutang sila. Right? Ganon din sa individual. Ang individual, kung ang sumusweldo siya at hindi naman siya dinadagdagan at lampas lang or tama lang yung kanyang sweldo, magbabankrupt din siya. He will be in high debts. Now remember in the Philippines, 'di ba? Most of the companies nagiging gumagawa ng mga pamamaraan, ina-advertise sa TV, 'di ba? Sa mga tarpaulin, paano ka conveniente ng tao ay manghiram ng pera. 'Di ba? Mag-loan ng gadget o ng sasakyan. Punta ka sa malls, manood ka ng TV, 'di ba? May mga promotions, may lalapit sa iyo. So ganun eh. Na-apektado talaga yung ating mga mindset dahil doon sa mga konbenyenteng pamamaraan para tayo po ay makapanghiram ng pera. Now, before I go further, I would like to let you know that always remember and never forget that all debts need to be paid with interest. Sabi po yan ng isang Amerikanong si J. Reuben Clark. Once a debt, once in debt, diba? Interest is your companion every minute of a day and a night. You cannot shun it or slip away from it. You cannot dismiss it. It yields neither to entreaties, demand or orders. At syempre, whenever it demand you to pay, it crushes you. Bakit? Syempre, interest yun eh. Diba? And bawat interest na binabayaran mo, you are robbing your future self. Right? So rule of the thumb, para maging magandang ating cash flow, dapat may projections ka. Diba? So doon papasok yung mga listahan. Dapat meron kang cash flow budget. Dapat meron kang palaging ganun. Pag pupunta ka ng palengke, alam mo yung mga bibilin mo. Hindi po pwede na, di ba? Basta lang, hindi, alam ko na yan. Di ba? So halimbawa, ang kailangan lang ay 2 patatas, bumili ka ng 10 patatas. Di ba? So, anong mangyayari? Yung financial operations mo, siguradong kukulangin. Right? So, effective cash flow management, napaka-crucial para ang ating financial health ay ma-maintain in equilibrium. Parang isipin natin, simple lang naman yan. Simpleng arithmetic kumbaga. Pero, itong simpleng konsepto na to, kung hindi natin alam at mami-mismanage natin, it's a matter of life and death. Kasi dito papasok yung ating either we gain a financial healthy financial life or a bankruptcy. Having said so, if we are not financially literate, usually ang ating decision making are poor or decreased. So ang nangyayari, hindi natin nakikita na yung ginagawa pala natin na mismanagement
financially, ay isa na pala itong red flag na kung akala natin ay okay lang, dandyan lang yan, mababayaran natin, may 13-month pay naman, 'di ba? Kung sakaling hindi natin mabayaran ng sasakyan, hindi pa hatak natin, pag hindi natin nabayaran ang bahay, ipahatak natin, mali eh. Right? It's a mindset. So, if we are going to ignore this financial red flag na meron ka ngayon, it will cost a lot of money, 'di ba? From your family. Tatandaan natin, ayon hango to sa Biblia, yung prodigal son, 'di ba? Poverty is not really lack of money, but it's a mismanaged money. 'Di ba? Kahit ikaw tatrabaho ka at 20,000 in a month. So in 1 year you have 240,000 pesos. That's your money sa loob ng isang taon. Anong nangyari doon sa 20,000? Bro, marami. Yes, marami talagang paraan ang mundong ito para hatakin at mawala sa'yo. But again, anong ginagawa natin? Right? For the past 10 years, wala kang ibang ginawa. Utang, ikot dito, utang, sweldo, rat race. Meaning, you need a financial checkup. You need a proper financial mapping and planning. Para man po yan, para maging successful tayo financially. Again, ang pinag-usapan natin dito how do people fall from debt trap? Ang una kasi, financial ignorance. Diba? So, to correct the financial ignorance, we have to have financial literacy. So by financial literacy, you will learn the proper financial mapping, proper financial planning, and by doing a financial check-up, alam mo na, uy, ang layo na pala ng agwat ng aking sweldo at ng aking expenses. Napupunta pala lahat sa liabilities. Right? Now, I will show you yung regular na formula ng mga tao. Bakit sila ay mga isang kahig, isang tuka. Alright? May income sila. Pagkatapos, may expenses. Tulad ng sinabi ko, ginawa ko example kanina, kung magkanong income, ganun din ang expenses. So, ang nangyari, wala kang savings. Pag nangailangan ka, uutang ka. Pinakita ko to kanina, right? The same scenario. Just to re-emphasize it. Income mo 35, expenses mo 35, wala kang asset, may liability ka na 5,000, so mangungutang ka. Kasi deficits ka nga eh. Diba? Another, wala pa yung sweldo mo, nagamit mo na. So, ang nangyari, uutang ka. Diba? So, escaping the rat race cycle needs a thorough financial literacy. For us to have a financial security and independence, kailangan magkaroon ka ng bagong inceptions or mindset. Di ba? Hindi naman po pwede na, di ba, for the past 10 to 15 years, ito yung ginagawa natin, hindi tayo naging successful. Gusto pa rin natin gawin yan for the next 5 years or 10 years. Dahil hindi nga siya successful. Right? So we have to have a new inceptions. So in managing debt, first things first. Kailangan ang mindset mo mabago. Again, dalawang bagay lamang po kung bakit ang tao nagfo-fall sa debt trap. Una, sa kahihilig bumili ng red tag o mga sales, mga discounts. Right? Pangalawa, dahil yung kanyang personal cash flow kulang, ayaw niyang solusyonan. Okay? So the initial na dapat meron ka ay kailangan ko palang mabagong isip ko. Kasi without the changing of your mindset, may hirapan tayo. And kasama sa pag-change ng mindset ay ang mindset ni Warren Buffett. Ano yun?
Sabi niya, do not save what is left after spending. Balik rin natin, sabi niya, dapat mag-save ka muna at kung magkano ang tira, yun dapat ang panggastos mo. Diba? Ipon muna bago gastos. Yan ang unang-unang dapat gawin, how to correct ang ating mga kautangan. Pay yourself first. Dapat mag-invest ka para sa sarili mo. Save for yourself. Income mo, okay? Dapat mag-invest ka sa sarili mo. Pagkatapos yung tira, yun ang gamitin natin bilang isa expenses. Again, we have a thorough webinar dyan, and I'm encouraging you na message po kayo, nasa description po ang aking link para pag-usapan natin yan. Okay? At dyan din, mapapag-usapan natin yung abundance formula. Diba? So, if makikita nyo dyan na ang right way of savings, diba, may segregation yan. Okay? Tamang ano yan, tamang timpla, paano tayo ay lumago financially. Eh bro, wala nga akong savings, kulang nga eh. That's why, kailangan uunahin natin ang ating pagkakamali. Bakit ka nagkakamali before? Bakit ka baon sa utang? Kasi expenses muna bago savings, or equal yung sweldo mo at yung expenses mo. Right? Kailangan may mabago doon. Kailangan ang proper and right budgeting. Paano? Pag-usapan natin yan. Okay? Kung makikita mo lang yung kagandahan na sa mindset natin, magkakaroon ka ng prioridad sa pag-iimpok, yan po, simpleng illustrations. Kung 15,000 lang ang sweldo mo at ang hinihingi lang naman ay 3,000, di ba? In 1 year may 36,000 ka. Di ba? Huwag natin isipin yung mahirap. Isipin natin paano natin magagawa. Huwag natin isipin yung sinasabi na, di ba, kulang nga ako eh. Gawa natin ng paraan. Hindi pwedeng kulang, hihinto ka. Di ba? So in 10 years, you have 360,000 pesos. In 30 years, meron kang 1 million. Wala pang tubo yan. In doing so, mahalaga yung pagre-rework ng budget natin. Di ba? Mahalaga na meron kang financial plan para somehow itong financial plan mo ma-identify saan galing yung saan galing yung income mo, at the same time saan ito napupunta. Saan napupunta yung mga expenses, right? And this financial plan will also guide you to proper budgeting. And most importantly, 'di ba, magkakaroon ka ng habit ng setting aside. O doon pa lang eh. Pag nakikita mo yung financial plan, yung financial statement mo, dahil sa nakita mo na para dito yung pera, 'di ba? Nahahabit mo na ay itong perang ito para dito. So it teaching you to have a good habit, right? Then again, reduce your expenses. Sabi nga eh, the fastest way to increase your cash flow, chip away yung mga liability. Cutting cost tayo. So mahalaga yung tinatawag na financial statements. Kasi ito yung magiging helpful para ma-pinpoint mo ano ba yung mga expenses mo nagko-contribute para lalo kang madiin sa utang. So kung hindi mo ginagawa itong dalawang to, abay, do it. Classify your needs. Diba? It's needs versus wants. Huwag yung puro forma. Ano bang ginagawa mo ngayon? Ano bang binibili mo ngayon? Purpose ba o forma? Ayan, yung bag mo, yung gadget mo, purpose o forma? Diba? Yung pag-shopping mo, yung pagpupunta mo at pagbibili ng mga damit, ng mga sapatos, purpose ba o forma? Diba? Yung pagpunta mo sa night out, diba? Ano ba yan? Pagpapasikat o business? Right? Classify your needs and wants. That's how you cut cost. Iwas luho para iwas luha. Diba? Then back to basics. Number 2, reduce, reuse, and recycle. Zero waste. Yung tubig, baka naman yung tubig mo, diba? If you are consuming ng tubig mo na 1,000, 2,000, isipin mo, bakit? Diba? Tingnan natin, Maggie, baka may leak, right? O baka naman malakas yung paano ng tubig, right? O baka naman, di ba? Hindi ka gumagamit ng tabo, baka sira yung flash mo. Turn off your lights when not in use. Baka naman yung bahay mong buong gulo, lahat na lang dahil takot ka sa dilim, lahat nakabukas yung ilaw, di ba? Conserve energy.
paano yung mga bote, dyaryo, di ba? We can turn trust into cash, extra money, right? Or, as what I've said earlier, di ba? Pag ikaw namamalengke, magsulat ka. Kasi kung hindi ka nagsusulat, mahirap yun. Mapapabili ka ng hindi mo kailangan. I know, relate kayo dyan. Papalengke kayo, di ba? Kasama niyo yung mga anak niyo. Kaya nga, sabi ng isang financial expert, dapat kung tayo daw po ay pupunta ng supermarket, make sure na tayo lang para, di ba, we could only buy yung anong kailangan natin. Siyempre, wag nating sobrahan. Di ba, relate ba kayo na bumili kayo pagkatapos nabulok lang sa rep? Sayang yun, di ba? Maybe it's only 300 pesos, pero dalawang 300 pesos, tatlong 300 pesos, is 600, 900 pesos. Malaki nang mapupuntahan nun. So, back to basics tayo. Di ba? Iwas aksaya. Okay, ano pa? O itong mga expenses na himayin natin. Yung mga nasa picture. Ano ba yan? Wants, needs, forma, di ba? Instant gratification. Alalahanin mo, maaaring 30 pesos lang in a day ang mga nawawala sa'yo. Sigarilyo, tubig, bote ng beer. Pero pwedeng maging ano yan, small leak yan na pwedeng bumagsak sa iyong bulsa. Sabi nga ni Abraham Lincoln, a small leak can sink a great ship, tulad na lang ng Titanic. Diba, isang tip lang ng iceberg ang bumutas at nagpalubog sa sinasabi nilang unsinkable Titanic ship. Diba? So, ang buo ay nagsisimula sa barya. Kung hindi natin marirecognize yan, mahirap po yun. Diba? Now next, isipin natin itong mga bagay na to and check how much can we save. Soft drinks, mahilig ka. Oo, dalawa lang naman kada araw. Well, sa 25 pesos per bottle, 1.5 po yan kada taon. Sa isang buwan, sa kada taon, 18,000 yan. Sa coffee na 20 pesos, kung nakakatatlo ka, it's 1.8, 21,600 sa isang taon. O kung hindi man ikaw, yung asawa mo, mahilig man ng garilyo, mahilig sa bote ng beer, sabi na lang na 2 pack in a day, pero it's 80 pesos. Aba, 4,800 po yan. And 57,600 kada taon. Loto, makikita mo dyan, 14,000. 20 pesos per ticket. Extra phone bills. Yung mga dapat wala ka naman bibilin dahil napakahilig mong mag-mobile legend, mobile online games, napapabili ka. Right? Yung mga night out na sinasabi ko kanina, di ba? Sabi natin weekly lang 1,000, 48,000 kada taon. Di ba? Hindi naman straight yung buhok mo, pinapa-straight mo, alam mo ng kulot, papa-straight mo pa, yung kulot yung straight papakulot, so nag-maintenance ka tuloy. It's 24,000. So ditong mga small leaks na to, di ba? Para sa akin, yung 48,000, yung 57,000, hindi yan mga small leaks. Di ba? Kung yan ay taon-taon, yan ang nawawala sa'yo, sa 5 years, meron ka ng almost 300,000 pesos. Diba? So that's how big pagdating sa pangmatagalan, yung small leaks na sinasabi. Oo, 80 pesos lang yan. Oo, 25 pesos lang yan. Diba? Oo, 20 pesos lang yan. Pero diba, in the long run, napakalaki na pong pera nun. Cost cutting po tayo. Alala natin kung saan din napupunta ang pera. Then understand how money works. Di ba? Yun bang meron ka ngayon ay liabilities or assets? Pag liabilities, isang pag-aari mo na kumukuha ng pera sa'yo, halimbawa sasakyan, inuhulugan mo, hindi mo naman ginagrab, liabilities yun. Kasi kumukuha ng pera sa'yo. Di ba? Pero kung meron ka sasakyan o may isang bahay ka na pinaupahan mo, ginamit mo sa grab yung sasakyan mo, di ba? So, nagbibigay ng pera sa bulsa mo, it's an assets. So isipin nyo, ito bang mga bagay, yung relo, yung jewelry, yung cellphone, yung tab, yung cellphone, yung laptop, di ba? Ano ba yan? Assets or liabilities? Yung bahay mo, yung sasakyan mo, o bumili ka ng kondo, nakatenga lang, di ba? Make sure na ito, gawin nating investment para magbigay ng pera sa atin. Di ba? Then, seek professional advice. Hindi naman mahirap na maging financial literate. May mga libreng financial literacy na ino-offer about counseling, mentoring, workshops, budgeting. Seek professional advice and be financially literate, because financially literacy will give you a financial freedom and financial instability.
Next would be increasing of cash flow. Meron po tayong 24 hours in a day. Make it fruitful. Paano? Abay, look for extra jobs. Kung may talent ka, gamitin mo. Kung wala, learn new talent, learn new skills. Basta ang pinag-usapan natin dito, be productive. So kung tatanong mo sa sarili mo ngayon, di ba? After mo ng work, how do you consume your time? Di ba? Is it helping you increasing your cash flow? Diba? Make time your ally. Stop watching Netflix. Stop watching YouTubes to entertain you. Ano man na mag-entertain sa'yo, wala. Gagawin ka lang nitong tamad, pahirapan ka lang nito. Stop watching televisions. Diba? Malimit sa televisions yung mga nakaupo ka lang, nanonood, bigla mong napanood si Jollibee, napa-order ka tuloy. Bigla mong napanood si Lazada, napa-order ka tuloy. Diba? So, yung kasi ang purpose para i-entice ka. So stop watching Netflix, stop watching YouTubes just for entertainment and televisions, 'di ba? Kung manonood ka, 'di ba? Watch something that will help you, 'di ba? Gain new skill and talent. Ang tawag po doon ay increasing ng cash flow. Do it. Kung hindi mo ginagawa 'yon, do it. So itong pera mo, 'di ba? Ito yung cash flow natin. Anong solusyon diyan? Huwag po utang. Diba? We have to have a wealthy mind habits. We should ask somebody who can help us develop a wealthy mind habits. And developing wealthy mind habits will increase it will teach you how to increase your income, diba? And it will help you, diba? Make an asset. Siyempre, it will guide you how to decrease your expenses and your liabilities. So in result, diba? Nag-increase ka ng cash flow. Then, kung may utang ka, communicate with the creditors. But please, stop debts. Stop more loans. Hindi na po pwede po na baon ka ngayon sa utang, uutang ka ulit. Gagawin natin na, okay, meron kang pinag-utangan na 5. So, ang gagawin mo, mangutang ka ng isahan, ibabayad mo, wala. Babaon ka lang po nito. Diba? So, prioritize. Pwedeng yung mataas ang porsyento, pwedeng yung mababang porsyento, basta kailangan mo magbayad. Kasi, siyempre, ang sabi nila, pwedeng mas maganda unahin mo yung malaking porsyento para maliit yung mabawas sa'yo. Sabihin mo naman, mas maliit yung unahin mo kasi siyempre mas maliit, mas mabilis. Again, it depends on how much money that you have na pwedeng pambayad. Diba? Kasi hindi na mo pwedeng, gusto mong unahin yung malaki, mangungutang ka naman. Pero kung ang perang nakuha mo ngayon, eksakto lang sa small debts, then go ahead. But the bottom line is have a discipline in your mindset na it must be paid. Must be stopped and I must pay them. Yun dapat yun. Diba? And next, let's understand how money works. Kung mangungutang ka, kung may utang ka, understand how money works. Bakit ba ikaw ay nababaon? Meron kasing tinatawag na compounding interest. It can be used against you or you can use it, 'di ba, to empower you para ikaw ay maging wealthy. Okay? Ano ito? Itong tinatawag na how long will take double your money. Paano 'yon? Ito yung formula niya. 72 divided by annual interest equals numbers doubles your money. Kunin natin yung pangit na example. It works against you. Halimbawa, nagkaroon ka ng car loan, salary reduction, 5 years to pay, at sabi niya, mura lang po ang yearly charge, 10% lang. Well, 5 years to pay. Kung gagamitin natin yung formula, ibig sabihin yan, meron every 7 years and 2 months, doble ang pera mo. Okay? So yan po ang rule of 72. Kung 10 years times 5, 10% times 5, 'di ba? It's 50. So ibig sabihin yung tinubo ng car company ay 50%. So yung binili mong sasakyan halimbawa ay 2 million in 5 years, 'di ba? Dahil nakapag-collect ang kumpanya ng 1 million, naging 3 million siya. So ang tanong ko sa iyo, ito po bang sasakyan na to ay good investment? So after 5 years nagsawa ka, gusto mong ibenta, mabibenta mo ba ng 3 million? Siyempre hindi. 'Di ba? Pwede kasing 1.5 na lang or 1 million na lang. So it is a depreciating assets. Kaya bad
bad example talaga ang car loans. Kung gusto mo bumili ng sakyan, i-cash mo. Diba? Marami pang freebies. But never buy a car through a loan. Kasi nga, it is an asset that depreciates. Di mo alam yun, no? So, doon ka nababaon. Kasi ang nangyari, after 5 years, ayaw mo na, binenta mo ng palugi, bumili ka ulit, nag-loan ka ulit. So, come to think, 1 million in 5 years. Para sa'yo, malaki o maliit? Diba? Malaki. Ano pa? Yung paggamit ng credit card. Gamitin natin ulit yung roll of 7 nito against you. Monthly charge sa Pilipinas 3.5. So pag tinimes po natin sa 12, meron po na 42% per annum. Ibig sabihin, pag ginamit natin yung formula, every 1 year and 7 months, doble yung perang kinuha mo sa credit cards. Diba? So ibig sabihin, kung nakagamit ka ng 100,000 sa credit cards, every 1 year and 7 months, nagiging 200,000 yun. So again, yung 100,000 in 1 year time, diba? Malaki o maliit ang nawawala sa'yo. Diba? So sabi nga po ng pag-aaral at ng mga experts, credit card is probably the most common example of bad debt. Bakit? Kasi nga napakataas ng kanyang interest. 42%, it's almost 50% kada taon. Diba? So that's how the power of compounding interest works. Pero pwede mong gamitin yan para sa'yo. Diba? Ito, meron po kaming live webinar. So, again, nasa description po, message me how it works. Pero sa isang diretsahang pagpapaliwanag, kung kayo po ay nababawasan ng 3,000 na ibinabayad nyo, okay, sa iyong sasakyan, alam nyo po ba na ang 3,000 na yan, kung yan ay nasa 12% kada taon at ini-invest mo, in 5 years time, meron ka ng 347,000 pesos, 459. Diba? So makikita natin dito, just merely watching these examples, makikita mo na napakaganda kung yung rule of 7 dito nagagamit natin for us, not against us. Okay? So balikan ko yung 15,000 kanina, kung yan po ay gamit natin itong rule of 7 dito bilang isang investment, by kung nasa 1% yan, it's 1.2 in 30 years. Diba? And 12% naman in 30 years is 10.5 million. Diba? So you choose. Diba? Hindi mo kasi alam yan. Diba? Pero kung ikaw ang umutang at ito yung porsyento, ito yung porsyentong nawawala sa'yo, diba? In 30 years. Right? I hope you got my point. Okay? Kaya dito, kaysa mag-loan tayo, mag-invest tayo ng tuloy-tuloy. Gamitin natin itong rule of 72, money cost of averaging, para naman, di ba, swak na tayo po ay maging wealthy. Okay? So, meron po kami itinuturo na solid financial foundation. At pangatlo po ang debt management. Mahalaga na kapag may utang ka, bayaran po natin, i-manage po natin yon. So, why we should? Pwede namang hindi, pwede namang iiwan natin sa mga anak. Huwag naman pong ganon. Huwag natin gayahin si Minions na, di ba, I have decided to leave my past behind me. So if I owe you money, I'm sorry, I've moved on. Huwag naman ganon. Magbayad tayo. Kasi debt can turn into a disease. Anong ibig sabihin po niyan? Simple po, kung kayo po ay nautangan, na-experience nyo na ba na yung umutang sa inyo ay nagkaroon ng amnesia, hindi kayo nakilala, di ba? Yung iba naman ay nagkakaroon ng allergies sa inyo na iniiwasan kayo. Diba? So ganun yun. So para sa kanila, it's a disease sa kanilang mga mangungutang. It control their life, it control and diminish their happiness, and limit their freedom. Pag may dumating na pagkakataon, hindi sila makapag-decide kasi nga, ang iisipin nila, baon ako sa utang. Right? May opportunity, bro, and see, sorry kasi nakatali yung leg ko sa utang. May opportunity, pasensya po bro, ang bigat eh. Ngayon pa nga lang yung utang hindi ko na mabayaran. Paano pa ako maganda yung investment pero paano po? Napakahirap, 'di ba? Eh naku, gusto ko mang lumakad, gusto kong sumama sa inyo pero hinahata po ako ng aking utang, 'di ba? So we cannot move on unless we pay our debts. We cannot be totally free unless we pay our debts. So learn how to manage debt. So in summary, in managing debts, make sure that you know your expenses and manage
Kailangan identify mo yung mga variable expenses, identify mo kung ito ba ay needs or wants, at siyempre, cost cutting tayo. Unnecessary expense, tanggalin natin yan. And always practice delayed gratification. Pangalawa, understand where your money goes. Mahalaga na may listahan ka, alamin mo kung yun by assets o liabilities, at siyempre, kailangan alam mo kung paano mag-invest para mag-grow yung pera mo. Don't get into more debts. Yes, kailangan mong mag-live below the means, maghigpit ng sinturon, bumili lang kapag may kailangan. At again, mindset, change the habit of spending into the habit of saving. Diba? Ano pa? Eliminate bad debts. Diba? Dapat alam natin kung paano gumamit ng ating utang. Good debts. Alright? Then, number 5, sabi ko na nga to kanina, mahalaga na magkaroon tayo ng list ng mga pinag-uutangan natin. At siyempre, pwede mong unahin nga yung high risk interest, pero kung wala, pwede mong gamitin din naman na unahin yung low interest kung yun lang po ang kaya mo. But, the point and the bottom line is you have to pay your debts. Okay? Increase cash flow, stop borrowing, at kung meron ka mga di ba, mga bagay na kung sa mga assets na tawag mo na nandiyan nakatenga lang, make it a generating assets. Ibenta mo. Paupahan mo. And ultimately, yes, get a coach. Don't be afraid to ask for help. Get a coach. Di ba? Bakit? Mahalaga kasi, di ba, na itong mga kumbaga hindi natin kaya, kumuha tayo ng mga professional coach. Ito yung tutulong sa atin. Okay? So again, this is how we build our strong financial foundation. Emergency fund. Bakit emergency fund? Kasi naman, hindi naman po pwedeng may sasakyan ka, may motor ka, pag may mga repairs, mangungutang ka. Utang na naman. Hindi naman po pwedeng yung bahay mo na bagyo, mangungutang ka. Hindi naman po pwedeng ikaw ay nawalan ng trabaho, di ba, habang ikaw ay maghahanap ng panibagong trabaho, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 1 year na walang trabaho, iuutang mo lahat yun. Hindi pwede. Hindi naman po pwedeng pag na-hospital ka, mangungutang ka. Kasi, siyempre, dahil mga biglaan yan, kakagatin mo kahit magkano ang kanilang tubo. Again, yung tubo, nakadepende kung kailan doble pera, di ba? Di ba? Siyempre, yung mga appliances mo, at tulad niya may calamity. So, mahalaga na sa mamanage natin ng debt, sinasama din natin yung mga emergency fund natin. Okay? So, paano yon? I-compute mo lang kung magkano yung monthly expenses mo. Kung 20,000 times 3 is 60, times 6 is 120. So, between 60 to 120 na meron ka dapat na emergency fund na naka-ATM yan para kung mayroon dumating na mga financial necessity, hindi ka may stress. Kung wala pa, 500, 1,000 naman, go. But start the habit of saving for emergency fund. Right? So, yun po yan. Then, investment. Hindi ko na po yun tutulok dahil we have a seminar for that and I'm encouraging you to message me para po maging guest ko po kayo. So, ano ba yung iyong situation ngayon? Ganyan ba ang bahay mo? Ganyan ba ang bahay mo financially? Or ito ang bahay mo financially? Isang matibay, matatag, di ba? Start from the ground. It's your choice. Diba, mahalaga na ano man ang mangyari, diba, meron kang protection. Okay? Protection muna bago mag-invest. And when we talk about investment, mahalaga na may purpose at may goals. Okay? Alamin muna kung saan ka patungo. Right? And again, I'm thankful, and be part of IMG's 30 million by 30 financial literacy campaign, financial education movement. Ngayon, may natutunan ka, then anong natutunan mo? Apply mo. Kasi kung hindi, it's just an entertainment. Okay? So again, thank you. And I'm your speaker. I'm Hazel Sone. I am a nurse by profession. In the left side up, yun po ang aking cellphone. Sa down, aking WhatsApp. In the middle po, yan po ang aking email ad. Nandyan po ang aking Facebook sa right side up. At sa pinaka-bottom po, yan po ang aking YouTube. Thank you so much. Ipon Sensei, Financial Literacy Advocate.
Please subscribe, click the bell button para po updated kayo. Share with your friends. At sila man din ay, kumbaga di ba? Matuto din sila at magkaroon din sila ng additional knowledge. So why do people trap sa utang? Una, dahil kulang sa kaalaman, hindi alam ang good debt and bad debts. Kaya ayun, basta nakakita ng pula, swipe. Pangalawa, dahil po sa kanilang cash flow quadrant. Okay? It's between the income and expenses, asset and liabilities. Alright, so I hope may natutunan po kayo. Kung meron po kayong suggestions, meron kayong gusto i-clarify, may link po ako sa description, and yes, you can comments. So thank you so much, and I hope tayo pong lahat ay maging debt free.